Kayo ho, ano pong inaasahan ninyo sa sasabihin ng Pangulo sa kanyang report para sa taong bayan sa kanyang ikalimang SONA ng Pangulo sa July 27? SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Network's special coverage. Ay, dito muna tayo, 6:32 in the morning. Kahapon, mga kasama, sa impeachment trial naman ito ni VP Sara Duterte. Kahapon, pinayagan na po ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng House Prosecution Panel na maglabas. Opo, mga kasama, ng subpoena para makuha ang mga bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Mans Carpio at ng ilang pang kanilang mga negosyo bilang bahagi po ng pagdinig sa impeachment trial. Kaugnay rito, nasa linya po natin ngayon si Akbayan Party List Representative, House Deputy Minority Leader at miyembro din ng House Prosecution Panel na si Representative Chel Joknokong. Good morning! Magandang umaga, Rod, at lahat ng nakikinig at nanonood. Opo. Yung naging desisyon kahapon ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na payagan na para maipasapina itong mga mahalagang dokumento na sa tingin po ninyo ay makakatulong para sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Sa panig po ng prosecution, ano po ang nakikita po ninyong positibo na makakatulong po ito pag tinalakay na ang Article 2? Malaking hakbang po ito patungo sa katotohanan at pananagutan. Dahil sa pamamagitan nitong mga sabpina, makikita po natin lahat yung buong larawan na pagdating sa issue ng Article 2 na napapaloob doon yung unexplained wealth at yung mga issue po sa SALN. Bakit to kailangan yung mula 2007 hanggang 2021? Kasi siyempre ang sinasabi dyan ng mga depensa, ito yung mga panahon na hindi pa isang impeachable na opisyal si VP Sara at Vice Mayor pa lang siya noon. Ang issue po kasi dito ay unexplained wealth at mismo ang ating Supreme Court, sabi ng Korte Suprema natin, na pag iniimbestigahan natin itong unexplained wealth ay dapat ang maging batayan at basehan natin unang-una yung naunang SALN pagpasok pa lang ng opisyal sa gobyerno. Dahil yun ang baseline. Doon natin malalaman kung ano yung simulang net worth ng opisyal nung bago pa lang siyang pasok sa gobyerno. At mula doon, dapat makita natin yung bawat taon kung ano mga dineklara niya at makumpara yan doon sa alam natin na kinita niya. Kaya po natin kailangan halimbawa yung sa BIR, yung income tax return, dahil doon lalabas yung mga deklarado niyang lehitimong income. Yun naman mga bank record, doon natin po makikita kung ano mga pumasok na pera sa kanyang mga account. Sa ganun paraan, malalaman po natin kung meron siyang kayamanan na talagang hindi, sabihin na lang natin, lampas-lampas doon sa kanyang lehitimong kinikita. Oo. Pero may limitasyon kong, no? Sinasabi ni Presiding Officer, yung paglalabas ng mga bank records at ilang pang mga dokumento mula sa BIR ni VP Sara at ng kanyang asawa. May epekto ho ba ito, Kong? Ano po, masaya po kami doon sa naging resulta at napakagandang ruling ng ating Senate Impeachment Court. And we will abide and respect yung kanyang ruling. Sa tingin namin, ano pa rin ito, this is a very positive step forward. Oo. Pero ano yung mga epekto na inilatag ni Senator Cheese, ni Presiding Officer?
Well, una, ang sabi niya ay hindi sakop ang mga foreign currency deposit accounts. Oho. So, ano po, gagalangin po natin yan at doon nga sa ilalabas na sa PINA, hindi na ipapaproduce po yung mga foreign currency deposits. Oho. Maliban doon ay may dalawang kumpanya na hindi na rin po nila sinama sa mga sa PINA. But the rest of it, halos lahat ng mga hinihingi po namin ay napagbigyan naman ng impeachment court. Oo. So, eto na yung nilalaman dun sa green box. Opo. Green box na iprinisinta nung pagdinig ng Justice Committee. Basta po covered siya ng Republic Act 6426. Oho. So, oo. So ibig sabihin, pag ito ay nakuha na, ang mangyayari dyan, pag tinalakay ng Article 2 ng Articles of Impeachment, well, papayagan na nabubuksan yon yung green box, yung laman ng green box. Kasi nandun yung mga tax records ng BISE. Yung tinutukoy po ninyo, yung BIR box. Oo, yung BIR box. Yes, o iba pa yun? Ang nangyari po kasi dyan, mula sa House of Representatives, dinala ng prosecution yung kahon na yan sa Senado, pero pinabalik ng Senate sa BIR po. Oho. So wala na po tayong issue dyan sa Green box na yan. Okay. Ang kaya kami ay nag-file ng request for subpoena sa BIR para makuha nga hindi lang yung mga sinabi nilang nasa loob ng box na yan, kundi pati yung ibang mga kinakailangan po ng prosecution sa kasong ito. Oh, okay. Oo. So, hindi lang pala yung laman ng green box ang ipinasapina rito. Opo. Oo, sakot na pati yung mga dokumento ng AMLAC at bank records. Yes, opo. Opo. Gaano ho kayo kakumpiyansa kong na etong mga pinasapina po ninyong mga bank records, tax records at AMLAC documents, nandyan, no? Yung mga kailangan po ninyong ebidensya, no? Para ma-impeach ang pangalawang Pangulo. Kaya nga po kami nag-file ng subpoena dahil sa tingin namin ay may malaki ang kinalaman at kaugnayan nito mga hinihingi natin ng mga dokumento dun sa aming kailangan patunayan doon sa Article 2 ng Unexplained Wealth. At syempre, nakatakda po sa July 30 yung mismong pagdadala ng mga dokumentong yon. Doon na lang namin mismo makikita isa-isa kung ano yung nilalaman po niya. Oo. Well, tama. Nabanggit nyo. Kasi ang nais nyo nga patunayan, yung tagong yaman, di umano, ng pangalawang Pangulo. Gaya po ng yung mga nadiskubre ninyo na gusto ninyong mapatunayan na talagang may malaking itinatagong yaman ng Vice President. Well, unang-una, ang naging batayan po namin ay yung mga isinumite na mga dokumento ng Anti-Money Laundering Council sa Committee on Justice nung nakaraan, nung naghihiring po kami sa House of Representatives. At doon, marami po silang mga tinukoy na mga bank accounts at iba pang mga covered and suspicious transaction reports. Na yun ang naging basehan namin sa pag-request ng mga iba't ibang impormasyon sa mga bangko at para ma-establish nga natin yung Article 2. Oo. Gaano po ba kalaki ang itinaas na income ng Pangulo base po sa ginawa po ninyo, ng pangalawang Pangulo, base po sa yung hearing at yung ginawa po ninyong investigation para sa impeachment? Hindi, malalaman lang po natin yan sa kabuuan na pag nakita na natin yung isusumite ng mga bangko. Ang alam po natin sa hearing sa House, sa Committee on Justice ng House, ay yung dumaan na pera sa kanilang mga bank accounts. Hindi natin pa alam yung buong mga balance, etc. At ang lumabas nga doon ay lumampas po ng 6 billion pesos yung mga dumadaan, either inflow o outflow sa mga accounts po ni Vice President at ng kanyang asawa si Mans Carpio. Oo.
Yan ay nasa record din ng AMLAC. Opo. Opo. At may iba pa bang kaduda-duda po ninyong nakita doon sa report ng AMLAC? Well, ang isa rin namin po napansin ay noong panahon pa na siya ay vice mayor at mayor mula 2007 hanggang 2013, malaki rin ang dumadaan sa kanyang mga account, umabot ng lampas 3 bilyong piso. Oho. Kaya sa tingin po namin, dahil ang pinag-uusapan natin siyempre pagdating sa unexplained wealth ay kung tampat ba ang respondent, ang Vice President, na ituloy yung paglilingkod niya bilang Vice President. Kaya sa tingin namin, siyempre, makaka-apekto rin yan kung ano man ang makita natin nung nagsimula pa lang siyang maging lingkod bayan. Ayan. So, mamaya sa Day 8, Kong Chel, tutuloy ba yung yung pagdalo ni Director Matibag at may binabanggit ata yung prosecution, may mga pasabog ata na mangyayari. Ano ho to? Siya po ang nakaset mag-testify mamaya. Opo. Doon naman po sa mga pasabog ay mabuti pa Abangan hintayin na lang natin na mangyayari mamayang hapon. Opo. Kasi parang kakabahan ba rito ang defense team sa binabanggit na pasabog kong. Well, ang mamaya yung pagsalang ni Director Matibag, ito may kilalaman sa Article 4 pa rin, no? Yes. Article 4. Siya po ang panghuling witness pagdating sa article ng threats. Opo. Opo. So tomorrow sa Day 9, Article 2 na ang tatalakayin? Ang susunod po ay article on confidential funds. Article 1. Article 1 po yan, yes. Okay. So Kong, ano po ang inyong mensahe sa taong bayan, sa publiko, dito sa patuloy na pagsubaybay nila, pagtutok sa impeachment proceedings? Ano po, manmanin natin itong mga nangyayari sa impeachment dahil malaki po ang epekto sa ating lahat. Ang pinag-uusapan po natin dito ay malaman ng katotohanan at magkaroon ng pananagutan. At para sa tamang pamamahala ay maganda po kung alamin natin kung anong nangyayari at suportahan natin yung proseso. Opo. May pahabol na tanong lang ako, Kong, no? Kaugnay naman ito sa nalalapit na SONA ng Pangulo. Ano pong inaasahan pa ninyo na mangyayari na sasabihin ng Pangulo sa kanyang panglimang State of the Nation Address? Marami po tayong kinakaharap na problema. Lalong-lalo na sa sobrang pagtaas ng presyo ng bilihin, lalong-lalo na sa mga issue ng hustisya sa iba't ibang mga lugar at mukha. Sana po ito ay tugunan ng ating Pangulo, pati yung sigaw ng bayan na para magkaroon ng pananagutan sa iba't ibang mga nakikita natin na proyektong may anomalya. Alright. Maraming salamat, Representative Chel Joknoser, sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Thank you po. Good morning po sa lahat. Ang Bayan Party List Representative, mga kasama House Deputy Minority Leader